Ngayong umaga, tatalakayin po natin ang isang makabagong hakbang patungo sa masaganang ani at mas malinis na aquaculture, ang sustainable milk fish production na sinusuportahan ng modernong teknolohiya. Dito po itatampok natin yung mga inobasyon na inilunsad ng DOST, Philippine Council for Agriculture, Aquatic and Natural Resources, Research and Development upang palakasin ang industriya ng bangus at pangalagaan ng ating kalikasan. At upang ibahagi nga sa atin ang mahalagang impormasyon patungkol dyan, makakapanayan po natin si Dr. Adelaida Calpe at Engineer Glenn Espeña. Magandang umaga po at welcome po sa Rise and Shine Pilipinas. Good morning. Good morning. Good morning. Ay, Rise and Shine po sa inyong dalawa. Well, Doc Calpe, no? Ano po ba yung kahalagahan ng paggamit ng smart aquaculture technologies sa produksyon ng bangus? At paano po nito masisiguro yung pangmatagalang food security sa ating bansa? Ginagamit po natin itong na-launch po namin ang Smart Aquaculture. Ito po ay iba't ibang teknolohiya upang sa ganun ay magkaroon tayo ng accurate, tama at mas mabilis na pagpapa-produce ng ating mga isda gaya ng bangus. So marami po kaming teknolohiya at isa po sa i-discuss ngayon ni Engineer Glenn. Siya po yung aming project leader for this smart aquaculture na tinawag po natin na iPond LoRaWAN. So ito po ay yung mga modern technologies like putting yung mga sensors para accurate yung ating water quality parameters na tinitingnan po natin sa ating isdaan, sa palaisdaan natin. So Engineer Espeña, can you tell us more about the technology? Yung hatch po ay nagawa namin para solusyonan yung problema ng mga traditional hatcheries sa Pilipinas kung saan mababa ang production or minsan wala nga po talaga silang napoproduce na itlog during mga cold seasons. Kasi po ayon sa pag-aaral, nasa 29 to 30 degrees yung tamang temperatura ng tubig kung saan pwedeng mangitlog yung bangus natin. Pero ito pong hatch system ay kaya niyang i-control at i-monitor yung tubig dun sa mga hatchery tanks. And pag bumaba po yung tubig tuwing September hanggang February, is may heater po tayo na nag-activate para iangat po yung level ng temperature dun sa hatchery tank. Okay. Again, Engineer, yung paliwanag mo, no? Itong iPad system, namomonitor nito yung level ng init ng tubig. Para hindi makaiwas, primarily, para makaiwas yung mga nag-harvest sa pagkalugi. Tama po ba? Yes po, yes po. Yun nga po, may every 15 minutes pwede po niyang ma-monitor yung temperature ng tubig. And may program po kami doon since smart na siya. So pwede niyang automatic po i-on yung mga equipment para ma-address yung mga deviations doon sa water quality. Okay. So gaano yung kinalaki ng production tsaka yung efficiency because of this technology, sir? Ayun nga po. So kung sa traditional, hindi nangingitlog yung mga bangus sa September hanggang February, dito po sa technology namin ay inaasahan namin na may production na sila sa hatchery. Okay. Engineer, ito yung question ko, no? Maggastos po ba yung ganitong klase ng technology? Meron po talagang cost yung technology kasi may mga ginagamit tayong mga sensors, yung mga equipment. Pero yun nga po, na-offset naman to dun sa additional na production kapag gumamit tayo ng mga smart systems na to. So, Dr. Calpe, paano natin ini-equip yung ating mga gagamit ng teknolohiyang ito para sila ay masanay dito at ma-utilize nila itong technology nito? Yeah, kami po sa DOST Picard ay marami po kaming modalities, no, para maparating natin sa mga talagang gagamit ng teknolohiya yung aming mga dine-develop na technologies. Isa po dito ay yung aming community-based demo farm. So sa pamamagitan po nito, pinapakita namin yung aming mga dinedemo namin, yung mga technologies namin upang magamit ito ng mga for fish farmers natin, no, yung operators ng mga ponds na nagpo-produce. And then through our trainings po, we also conduct trainings and workshops para po makarating sa mga kinauukulan, sa mga beneficiaries po na pwedeng gumamit ng mga teknolohiya. At kami po ay patuloy na nagde-develop ng technologies para maparating sa mga beneficiaries po.
Well, ito pong information about this technology, tsaka yung mga training na ito, saan na po yung narating nito? Para sa farmers dito sa Luzon lamang o hanggang sa nationwide na po ba? Nationwide na po siya. Meron po kami sa Pangasinan, and then sa Visayas, meron na rin po. And then, nagsa-start na rin po kami sa Mindanao. Ayun. So, ang amin pong target ay maparating po ito talaga nationwide. Okay. Para po masiguro natin ang food security ng ating bansa. Yun. Engineer Espanya, pwede rin ba to sa like hipon or tilapia? Opo. Lahat naman po kasi ng aquaculture systems ay yun nga, nagmo-monitor sila ng quality ng tubig. So itong mga technologies po namin, ang main component nito is water quality monitoring gamit yung mga sensors. So pwede po siya sa hipon, tilapia, mga shellfish, tahong, oyster. Basta lahat po na na gumagamit ng water quality monitoring, pwede po itong technology namin. Well, okay itong technology na to. Kapag ikaw ay fish farmer, tapos malaki na yung pondo mo at meron kang lugar, paano naman po yun sa mga maliliit na fish farmer pa lang po natin? Paano po natutulungan ito? Sa mga maliliit po na mangingisda, pwede po yung sa kung mag-form sila ng organization, kagaya po kunyari ng cooperative, mga ganyan. So, nagpo-provide po kami ng training sa kanila. Oo, tsaka baka pwede mga local government unit, ano? Opo, ang local government units din po, pwede rin po. Okay. So, Nagko-coordinate din po kami sa mga local government units and sa mga asosasyon ng mga mangingisda. ano ba yung kailangan na requirements? Meron bang ganon para makuha nila yung ganitong technology? Kailangan lang po nilang sorry po. Kailangan lang po nilang mag-request. Sumulat lang po sa aming opisina para po we can reach them. Okay. So, sanabi niyo po kanina, ma'am, na may coordination sa LGU. How about mga investor po? Ay, opo. Actually, lalo na po yung mga lalaking fish pond owners. Actually, with this kind of technology kasi nga medyo malaki yung investment. Mas nauuna po talaga yung mga malaking mangingisda. I mean yung mga fish pond operators kasi they really want to invest kasi nga through this they can really increase their production. And ang isa pa pong maganda dito sa mga smart aquaculture technologies ay nababawasan po natin yung labor. So mas gusto po nila yon. Hindi naman po natin na-displace yung labor, yung iba pong manggagawa sa kanilang fish pond ay nakakagawa ng ibang bagay. Pag sa automation po, ino-automate natin, so yung mga manual labor nila, nakakagawa sila ng ibang gawain. Hindi po natin sila dinidisplace. Like how much ang range with the use of this technology? Ang range po ng price if they want to. Engineer Glenn. Yung sa may Investment. water quality monitoring po, yung iPand namin is nag-range siya around nasa 200 to 300,000 po yung Okay. prototype na nagawa namin. Pero yun nga po, magiging factor din naman ito kapag yun nga, mass production, so mas pwede pang magmura yung technology. At mababawi rin to dahil sa laki na production na maibibigay nito. Well, I hope maraming mga fish farmers na matulungan pa po kayo, no? At mas umunlad pa yung fish farming dito sa ating bansa. Oo, technology will really help sa ating mga fisher folks. Thank you very much, Dr. Adelaida Calpe at Engineer Glenn Espenia sa pagbabahagi ng kaalaman tungkol sa sustainable milkfish production. Parang bigla ako nagutom. Gusto ko na mag-seafood ngayon. Thank you very much. Maraming salamat. Thank you. Welcome.